talatang 18 hanggang 19, mga kapatid. Sa mga nakasumpo, magsabi po ng praise the Lord. Aklat ng Lucas, ikalawang aklat ng Ebanghelyo sa Bagong Tipan, Kabanata 5, talata ay 18 hanggang 19. Kita po pagkabasa ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa nakakita po, magsabi ng Amen and praise the Lord. Hallelujah. Verse 18, narito. Lahat magsabi, narito. Dinala ng mga tao na nasa isang higaan ng isang lalaking lumpo. Lahat magsabi po, lumpo. Lahat magsabi, paralisado. Hallelujah. At pinagpipilitan niyang maipasok siya at ilagay siya sa harap nila. At sa hindi pagkasumpong ng mapagpapasukan dahil sa karamihan, ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay at siya'y inihugos mula sa butas o inilaglag mula sa butas ng bubungan, pati ng kanya higa. Lahat magsabi, inihulog. Hallelujah. Inihulog mula sa butas ng bubungan, pati ng kanyang higaan, sa gitna, sa harapan ni Jesus. Lahat magsabi muli, sa harapan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Church, pwede ba ating itaas muli ang ating mga kamay sa ating Panginoon? Tayo po ay muling manalangin. Dakilang Diyos, muli kami humihingi ng karunungan sa iyo at patnubay sapagkat wala kaming magagawa kung wala kaming pagsama. Kahit ang iyong lingkod, Panginoon, ay wala pong magagawa sa kanyang sarili. Ako po'y lumalapos sa iyo, nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tulong, Panginoon. Ang mga nabasang setang ito, o Diyos, sa aming kalagitnaan ay maging buhay, magkaroon po ng panibagong mensahe, magbigay ng bagong rema sa buhay namin bilang Kristiyanong mananampalataya, Panginoon. At patuloy kang magtanim muli ng mabuting binhi, maghasik sa umagang ito, Panginoon Jesus, na magpapatibay, magre-review, magko-correct, hallelujah, sa buhay ng aking mga kapatid, Panginoon. Lord, open our heart, open our minds, Panginoon. Hayaan mong dumaloy ang katwiran mo, ang katotohanan, ang mabuting prinsipyo na nagmumula sa iyong mga seta, Panginoon. We speak revival, Panginoon, transformation sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At pagmasayang sa seta mong may babahagi ngayong tanghali ito, Panginoon, kundi mailagay sa kaibuto ng aming puso na magdudulot, Panginoon, ng isang magandang bagay sa buhay namin bilang Kristiyano. Sa iyong aming tiwala, sa iyong aming pag-asa, sa iyong aming pananampalataya, Panginoon, hallelujah, yung tinutuli, inaalis sa namin, ng karapatan, ng gawa ng away, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon Jesus na mapapagaya sa lahat, inaangkin po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na Panginoon, sa aming patuloy na usap, sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo na aming Panginoon, lahat po magsabi ng Amen. Hallelujah. Once again, church, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabihin po natin ang pamagat ng ating mensahe. May pamagat po ito, I am not stopping here. Praise the Lord. Sa Tagalog, wika Tagalog, may diin. Sabihin mo sa iyong katabi, mga kapatid, na may diin at pagpapatibay. Sabihin mo sa kanya, hindi ako hihinto dito. Sabihin mo sa kanya, sorry ka na lang, pero hindi ako hihinto dito. Hallelujah. Taas ang kamay na may mga pinagdadaanan, mga kapatid. Ngayon din po mismo. Hallelujah. We are not stopping here, mga kapatid. Amen. Hindi tayo hihinto dito sa kalagayan ito. Hindi tayo hihinto sa karamdaman ito. Hindi tayo hihinto sa kalagayan ito. Hindi tayo hihinto sa pagsubok na ito, mga kapatid. Hindi tayo hihinto. Ano man ang mangyari, hallelujah. We are not stopping here. Woo! Hallelujah. Nakaupo po kayo lahat, mga kapatid. Ginawa. Sabi nila, layo nakaraang linggo. Naraan talaga. Mapupulikat na ako si pastor, hindi man lang naawa sa akin. Hallelujah. Praise God. Wala pong personalan doon, mga kapatid. Yes, alam ko po na naka-off tayo kayo that time. Pero, hallelujah. Alam ko naman, mga kapatid, mag-i-enjoy kayo ng mga panahon iyon, mga kapatid. At purihin naman po ang Panginoon. Alam na tanggal yung mga barikos, yung mga hadhad, pulikat. Hallelujah. I am not stopping here.
Amen. Sang-ayon ba tayo mga kapatid na hindi ka titigil dyan? Na hindi ka dapat tumigil? Amen. Hallelujah. Mga kapatid sa Panginoon, naniniwala po ako na lahat tayo nag-aasam o nagnanais mga kapatid ng pagkilos ng Diyos. Lahat tayo nag-aasam mga kapatid ng pabor ng Panginoon, ng biyaya ng Diyos, ng pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga tayo lumalapit sa Panginoon. Kaya nga tayo nananalangin sa Kanya. Kaya nga tayo mga kapatid, kahit may mahirap, kahit komplikado, nag-aayuno tayo, nananalangin, dumadalo sa mga fellowship mga kapatid. Kasi by that, inaamin natin sa ating sarili na Panginoon, kailangan ko yung tulong mo. Sino sang-ayon mga kapatid na ang tulong ng Diyos ang pinakakailangan natin sa buhay natin ito? Sino witness dito mga kapatid na ang pinakatulong ng Diyos ang ating mas maaasahan? Ang tao pwede kang kalimutan, ang tao pwede kang iwasan, ang tao pwede magsawa. Pero ang Diyos ay hindi mga kapatid. Ang Diyos ay nananatiling mahapagi na pagpala at mapagbiyayang Diyos sa atin pong mga buhay mga kapatid. Pero alam ko pong sangayon din po kayo na bagamat tayo ay nag-aasam ng himala, tayo ay nag-aasam ng pagkilos ng Diyos, tayo nag-aasam ng pabor ng Panginoon. Sangayon tayong lahat. Na sa buhay natin, habang tayo ay pilit na lumalapit sa Diyos, may mga bagay at sitwasyon na humahadlang sa atin. May mga opposition. May mga tao, may mga bagay na nagiging dahilan at humahadlang upang hindi natin maramdaman, mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos, hindi natin makita ang kamay ng Panginoon. May mga paghadlang sa buhay natin, mga kapatid, para hindi natin maranasan yung gagawin ng Diyos, yung ipinangako ng Diyos, yung binigay ng atin pong Panginoon. In fact, sabi pa ng 2 Timoteo 3:12, gayon din naman, ang lahat ng nagkanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Kaya ikaw at ako na sumunod at nagnanais pang sumunod sa ating Panginoon. Hindi aksidente. Kailangan daw natin makaranas ng pag-uusig. Kailangan meron tayo maranasang hadlang sa buhay natin, mga kapatid. Why? Kasi dito lalabas yung pagiging desperado natin. Amen? Dito lalabas yung pagiging gigil natin, mga kapatid. Amen? Dito lalabas yung atin pong pinakamalalim na interes at pinakamalalim na pagnanais na gusto kong maranasan yan. Gusto kong makita yan, Panginoon. Gusto kong marating yan, Panginoon. Gusto kong maabot yan, Panginoon, sa buhay ko. Yung sukdulan ng pananampalataya, yung mataas na andas ng paglilingkod, yung malagong paglilingkod sa iyo. Gusto kong maranasan yung fullness, yung abundance ng buhay. Gusto kong maranasan yan. Yes, I believe may mga pagkakataon kapag tayo hinahadlangan, tayo po ay nagsasawa. Kapag tayo hinahadlangan, madali po tayo madismaya. Kapag tayo hinahadlangan, mabilis po tayo mawala ng interes. Pero may mga senaryo din naman sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, na nung pinigilan, saka isiniksik ang sarili. Nung pinigilan, hallelujah, nung hinadlangan, doon mas naging desperado, doon mas naging interesado, doon mas naging ganado. I believe lahat nagkakasakit. Amen? Lahat pinanghihinaan ng loob, lahat dumadaan sa problema, lahat dumadaan sa pagsubok. Hallelujah. At ang mga bagay na yan na minsan ginagamit ng kaaway na hadlang, ginagamit ng kaaway na balakid sa ating daanan, ang mga nagbibigay, mga kapatid, ng dahilan, rason, upang hindi natin maranasan ang himala ng Diyos. At upang hindi natin maranasan ang gagawin ng atin pong Panginoon. Yung binasa nating talata sa Biblia, ang sabi ng pag-aaral, yung 4 wise men na nagbuhat doon sa lalaking paralisado. Yung 4 na lalaking ito, mga kapatid, sabi ng Biblia, dahil sa dami ng tao, hindi nila alam paano po nila maipapasok yung taong may kailangan sa Diyos, sa panan mismo at harapan ng ating Panginoong Jesus.
Sapagkat that time, nangangaral ang Panginoon, nagtuturo ang ating Diyos, mga kapatid, at maraming tao ang nakikinig sa Kanya. Maraming tao, mga kapatid, ang nag-aasam din ng himala. Maraming tao din ang nag-aasam ng milagro. Naalala niyo ba sa Mark chapter 5, yung babaeng 12 taon ang dinudugo, halos makipagsiksikan din siya sa mga tao para lang makalapit kay Kristo. Kasi that time, sikat ang ating Panginoon, marami po siyang ginawang himala, popular ang kanyang pangalan, mga kapatid, hallelujah. Pero salamat sa Diyos, binigyan tayo ng batayan ng ating Panginoon na itong 4 wise men na ito, mga kapatid, itong mga 4 na lalaki na ito ay nagpakita ng kagilagilalas na pananampalataya. Nagpakita ng kanilang desperadong pagnanais na makalapit sa paanan ng ating Panginoong Yesus at maipresenta itong paralisado. Lahat po magsabi muli, paralisado. Itong paralisado ito, mga kapatid, hallelujah, maaring hindi lamang paralisado yung kanyang katawan. Maaring hindi lamang po paralisado yung kanyang isipan. Maaring paralisado rin, mga kapatid, yung kanyang puso. Maaring wala na siyang pananampalataya, maaring wala na siyang believe sa ating Panginoon, mga kapatid, yet may mga 4 wise men. Yet may mga taong gusto siyang dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Sino dito ang sangayon? Sino dito witness, mga kapatid? You can say amen and you can raise your hand. Kung sino man ang sangayon dito sa mga magulang, hallelujah. Sa mga kamag-anak, mga kapatid, na may mga pagkakataon, hallelujah, come on. May mga pagkakataon sa buhay nila, mga kapatid, na minsan ayaw na rin nilang maniwala sa Panginoon. May mga pagkakataon na parang nawawala silang interes sa Diyos. May mga pagkakataon na parang wala na silang believe. Kaya pa ba ng Panginoon yung pastor? May gagawin pa ba ang Christian pastor? Kaya pa bang paguhin niya ng Panginoon, pastor? Come on. May mga pagkakataon sa buhay natin, nararanasan natin ang mga bagay na yan. Kahit tayo nasa FCJC, nasa Faith in Christ, sa Church, hallelujah, hindi lang nababawasan ang pananampalataya, nawawalan tayo ng pananampalataya. But, praise God, nasa tamang simbahan ka, nasa tamang paglilingkod ka, na kung saan, mga kapatid, kung ikaw man ay nawawala ng pananampalataya, pwede kang masalinan muli. Kung nagkukulang ka man sa pananampalataya, kayang palawakin yan muli. Pastor, puno ako ng alinlangan. Pastor, puno ako ng takot. Pastor, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Nagplano na kaming mag-asawa. Sinama na namin yung aming pamilya. Pero hindi ko alam paano malalagpasan ng bagay na ito. Yes, naiintindihan natin. Pero please din, huwag kang humintong manampalataya. Huwag kang humintong magtiwala sa Panginoon. Kung ginawa ng Diyos sa ibang tao noon, kaya pa rin niya hanggang ngayon. Kung ginawa niya sa pamilya ng ibang tao, mismo sa pamilya mo, kaya pa rin ang Panginoon. Amen. Kahapon, hallelujah. Thank you, Jesus. Galing kami, mga kapatid, ng langib-langiban ni Brother Ray. Hallelujah. Bukod sa ramdam natin ang pangangailangan ng mga tao doon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ramdam natin ang pangangailangan nila na kailangan nila ng Yesu Kristong tagapagligtas ng kanilang buhay. Maliban sa kailangan nilang makalaya sa tradisyon at maling paniniwala, mga kapatid. Ramdam namin, mga kapatid, ang kawawa ng tao. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, masyado ng hitik ang bunga doon, kaya kailangan ng gapasin, baka masayang. Dumating kami sa kanilang tahanan, naratnan namin yung kanyang nanay, si Nanay Madeline. Maya-maya, bigla akong tinanong ni Nanay Madeline, Pastor, kailan kayo mag-Bible study dito? Sabi ko, Nay, wala pa pong balita, wala pa po akong plano sa ngayon. Ang plano ko ay mag-survey lang muna ng lugar, makita ko yung lugar, makapalagayan muna ng loob ang inyong mga kamag-anak, makilala muna nila ako at makilala ko rin sila, makilala ko kayo. Ano nyo kung bakit niya nasabing kailan ang Bible study dito, Pastor? Pagkatapos namin ni Brother Ray, kasi pumunta muna kami doon sa kanilang lola, Nanay Mandit. Yung akala ko magagalit, akala kong mandit, magagalit, at akala kong mandit na masungit. Hallelujah, come on, wordplay. Purihin na ang Diyos, mga kapatid. Willing niyang ipagawit yung kanyang bahay.
Yung kanyang balkon ay yung kanyang sala na napakalawak, mga kapatid. Pwedeng pagkatipunan ng 20 katao. Purihin ang Diyos at andun si Nanay Madeline sumunod sa amin. Sabi nila, kaya lamang din talaga salamat sa mga nagturo sa akin magkuyunon. Lamang din talaga pag marunong ka magkuyunon, mga kapatid. Bukod sa hindi ka malalako, mga kapatid, maiintindihan mo yung usapan ng tao. Sabi na, tanggapin niyo sila, pastor. Pero wala naman na sinabi si Nanay Mandit na kung ano. Nakangiti lang siya. Nakangiti naman siya. Magandang tanghali po, Nay. At dito kami para, aminin ko sa iyo, Nay, balak namin mag-Bible study dito. Sabi niya, maganda nga yan. Tapos sumagot si Nanay Madeline, tanggapin mo na, Nay. Tanggapin niyo yung gawain. So, sa ganong tono, mga kapatid, sa ganong usapan, ramdam mo agad, catch mo agad, purihin ang Diyos. Positive to. Amen? Mag-schedule na lang yan, mga kapatid, ng Bible study talaga. And nakausap natin yung kanyang mga kamag-anak na willing, kasi ilan sa kanilang mga kamag-anak, mga born again. Nahinto, hindi naalagaan. Parang sa tao, mga kapatid, ay kulang sa sustansya ang spiritual na katawan. At kailangan talaga nila ng mainam na pastulan, mga kapatid. At doon sila dadalhin ng ating Panginoon. Sa ganung bagay, makita natin, mga kapatid, kung gaano kumikilos ang Panginoon. Amen. Doon natin makikita, mga kapatid, na behind ng challenges, sa gitna, sa kabila ng pwedeng balakid, mga kapatid. Hallelujah. Kahapon, mainit yung panahon nung biyahe namin ni Brother Ray. Tirik na tirik yung araw, mga kapatid. Sabayan pa na nag-iba yung tiyan ko. Bigla. Siguro sa init ng panahon, tapos uminom ako ng tubig. At meron kasi akong kinain na merienda, mga kapatid. Puto. Wala kasamang dinuguan. Puto lang. So, nag-iba yung tiyan ko. Pagpunta pa lang namin doon sa kanilang bahay, nag-iiba rin tiyan ko, mga kapatid. Kasi sabi ko kay Doy, pa-internet mo na ako. Hindi talaga kaya. So, behind ng mga challenges na yun, sa gitna ng mga hadlang na yun, mga kapatid, pwede natin sabihin na yung lugar na yan, pastor, dapat hindi na yun. O pwede sabihin ng tao, bakit may mga kaya dyan, may mga born again kaya? Bakit may mga Pentecostal kaya dyan? Itong lugar na ito, wala na. May born again na dito. May GIL po doon. May Christian Fellowship din po doon. May Catholic Church po doon, mga kapatid. So pwede sabihin ng mga tao, may born again na dito eh. Okay na to. Okay na itong lugar na ito. Okay na yung mga tao dito, settled na ito. May pananampalataya na sila sa Panginoon. But no. Hindi totoo yun. Hindi tayo naniniwalang may tunay na pananampalataya ang tao. Doon. Bakit? Kung may tunay na pananampalataya ang tao, dapat naglilingkod sila sa Diyos. Sa tunay na Diyos. Amen? Kaya kahit pwedeng hadlangan tayo sa misyon, mga kapatid, kahit pwede tayong hadlangan sa hangarin natin maglingkod sa Panginoon, lumapit sa Diyos, dalhin ang mga tao sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil kasama natin ang Panginoon, may mga bagay man na pwedeng pumigil, may mga bagay man na pwedeng tayong, hallelujah, harangin, pero walang magagawa kapag ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos, mga kapatid. Kapag ang presensya ng Diyos ay pumasok, mga kapatid. Kapag ang pagmamahal ng Diyos ay ibinuhos, mga kapatid, sa mga tao na nangangailangan, mga kapatid. Sino naniniwala na kung lagi natin pahiralan ang ating takot, alinlangan, pagdududa, kawalan ng pag-asa, ay wala po tayong mauwi ang maganda? Yun bang hindi lang Lunes, kundi sabihin na natin mula Lunes hanggang Sabado, kung puro pag-aalala, kung puro pag-aalinlangan, kung puro takot, yung ating ihaharap sa ating sarili, at lagi nating isisiksik sa ating isipan, mga kapatid, hindi makakakilos talaga ang Diyos. Amen? Kahit may kapitbahay ka pang anointed, mga kapatid, kahit may kapitbahay ka pang nagpapatugtog ng Christian song, kung puno at kawalan ng pananampalataya ang isip natin, ang puso natin, mga kapatid, wala tayong mauuwi ang maganda.
Walang mangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Hindi dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, tanggalin mo yung kawalan mo ng pananampalataya. Hallelujah. Mga kapatid, yung paralisado sa Luke chapter 5, hindi makalakad. Right? Hindi makalakad. Pinapasan sapagkat walang kakayanan maglakad. At mayroon pang kinakailangang bumuhat para siya idalhin sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, meron ding ganyan sa panahon ngayon. May mga tao pong paralisado, nagnanais na lumapit kay Kristo, pero hindi nila kaya. Wala silang kakayanan, wala silang lakas, wala silang, haleluya, parang karapatan na makalapit. Kaya nga napakahalaga nandito ka. Amen? Napakahalaga naglilingkod ka. Church, napakahalaga meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Mga nanay, tatay sa mag-asawa, mahalaga meron malakas na pananampalataya ang bawat isa sa inyo, mga kapatid. Amen? Para kung yung isa paralisado, may aalalay. Para kung yung isa pilay, meron saklay. Hallelujah. Para kung yung isang mga kapatid mawala sa direksyon, may magbabalik. Kaya sabi ni Solomon, dalawa mainam kayo sa isa. Amen? Sikapin po natin, mga kapatid, sa buhay ng isang mag-asawa, ng isang pamilya, mga kapatid, dapat matibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi dapat matitinag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi porket ganun siya, ganun ka na rin. Hindi porket ganyan siya, ganyan ka na rin, mga kapatid. Hindi, taasan mo yung level ng pananampalataya mo sapagkat hindi lang sila at ang iyong sambahayan ang malulubog, pwedeng ikaw ay masama. Naalala niyo ba si Noe nung sila ay gumawa ng arka sa loob ng 120 years? Sa loob ng 120 years, mga kapatid, kasama niya yung kanyang sambahayan. Kasama niya yung kanyang asawa, kasama niya yung kanyang mga anak na gumagawa ng arka, mga kapatid. At hanggang si Noe ay nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Kasama niya yung kanyang sambahayan for almost 120 years. Hindi lang 4 years naglilingkod sa Panginoon. Hindi lang 5 years, mga kapatid. 120 years sila naghihintay ng pangako ng Diyos na bugunawin ang sanlibutan ito sa pamamagitan ng baha. Pero anong ginawa ng sambahayan ni Noe, mga kapatid? Nanatili sila naglilingkod sa ating Panginoon. Nanatili sila naninindigan sa katotohanan, mga kapatid. Nanatili silang meron pananampalataya sa ating Panginoon. Even sa Joshua, sabi ni Joshua, piliin niyo yung mga Diyos-Diyos ng Amorrheo, pero sa akin at ang pamilya ko, maglilingkod kami sa Diyos. Para sa akin, na sinasabi nila, walang makakahadlang sa amin. Walang makakahadlang sa akin. Na paglingkuran ko ang Diyos, na unahin ko ang Panginoon sa aking buhay. Church, maraming paralisado sa ating sambahayan. Hello? Come on. Come on. Maraming paralisado sa ating sambahayan. Maraming paralisado, hindi makalakad sa pananampalataya, mga kapatid. Come on. Hallelujah. Marami tayong miyembro sa sambahayan, mga kapatid. Dati natin kasama naglalakad na hindi na makalakad. Marami tayo. Come on, I'm talking to you, mga kapatid. Marami tayong, nalala ko yung sinabi Mr. Harley na takot siya tumingin sa akin. Tsaka si Nanay Pia daw. Nangangain ba ako? Hindi. Pwede ka lang makain pag sinabi ko. Amen? Mr. Helen, ayaw present na. Hallelujah. Amen? Amen? Amen, church? Maraming paralisado sa ating sambahayan. Hindi ang fake news, totoo yan. And this is the right time, mga kapatid, na sabihin natin ang bagay na ito. Why? Para yung paralisado tulungan makalakad. Para yung gusto niyang makalapit sa Diyos pero hindi niya kaya. Hallelujah. Yung gusto niyang makalapit sa Diyos pero wala kakayanan, walang lakas. Maalalayan mo!
Matulungan mo. Mailapit mo sa Panginoon. Mailuhod mo. Pastor, walang daan. Wala akong mapasukan para sa Kanya. Yes, walang bintana. Yes, walang pintuan. Pwede mo putasin yung bubog. May ibang pwedeng daanan para malapit sa Diyos. Gawin mo lahat ng paraan, isipin mo lahat ng paraan. Dahil meron daan at merong paraan kung gugustuhin mo lang na mailapit siya sa Diyos. Mga kapatid, hallelujah, we are not stopping here. Huwag kang huminto dyan dahil sinabi niya ayaw niya na. Huwag kang huminto dyan dahil sinabi niya hindi na siya nagsisimba. Huwag kang huminto dahil sinabi niya ayaw niya na. Wala sa interes. Do not stop. Do not stop. Do not stop. Please. Manampalataya ka ba? Umasa ka ba? May magagawa pa ang Diyos. May magagawa ang Diyos sa Kanya. May magagawa ang Diyos para sa Kanya. Do not stop. Marami kang pwedeng daanan. Marami kang pwedeng pasukan. Higit sa lahat kung wala kang mga kakayahan, may kasama kang pwede kang alalayan. Yung paralyzed, hallelujah, hindi niya man kaya. Eh paano, pastor, kung hindi lang ako yung paralisado na umaalalay? Paano kung ako din na umaalalay? Kailangan ko rin ng saklay. Hallelujah. Come on. Lahat ng sang-ayon dito, mga kapatid, na umaalalay na kailangan din ng saklay, na kailangan din ng katuhan, na kailangan din ng kasama, na kailangan din ng tapik, na kailangan din ng paglilingkod, na kailangan din ng pangangamusta, na kailangan din ng pagkasalamat ng kapatid. Sa mga taong iyon na umaalalay pero kailangan din ng saklay, nakikita ka ng Diyos. Alam ng Diyos yung ginagawa mo. Alam ng Diyos, hallelujah. Oo, itinutuwid mo lang sila. Oo, maaaring hindi sila gawa sa sinabi mo. Oo, maaaring hindi ka nila pinasalamatan dahil ginawa mo. Dahil pinasalamatan mo, nirigyan mo lang sila. Inuwid mo lang sila. Inadalayan mo lang sila para nakatay sa palataya at kakalabit sa Panginoon. Wala kang kasalanan. Ginawa mo lang trabaho mo. Because nowadays, tayo na yung tinutulungan, tayo pa yung galit. Ayun, nakayupo na lahat. Thank you, Jesus. Tayo na yung tinutulungan, minsan tayo pa yung galit. Walang kinalaman yung kapatiran, pero sa oras na nangailangan, nandyan siya sa iyong harapan. Saan ka pa? Amen? Amen? Pero pag inalalayan mo, kapag sinabihan mo, nagagalit. Ikaw pa yung masama. Ikaw pa yung chichismis. Ikaw pa yung sisiraan sa iba. Mga kapatid sa Panginoon, tumutulong lang ang iglesia. Tumutulong lang ang pastor. Purihin po ang Diyos. Kaya nga hindi lang ako nandyan sa panahon na ikaw ay nangangailangan ng tulong. Higit akong kailangan ng presensya mo sa panahon na ikaw ay nasa pagsubok, nasa problema, at higit sa lahat kapag nawawalan ka ng direksyon. Kaya okay lang ba tayo na minsan napaparalisa? Kapag nakatanggap tayo ng mensahe, kapag nakatanggap tayo ng koreksyon, kapag nakatanggap tayo ng pagtuturo, mga kapatid, huwag kang magreklamo, ipagpasalamat mo, huwag kang lumayo, lalo kang lumago, huwag kang magalit, lalo kang lumapit. Why? Salamat ka, may tumutulong sa iyo. Salamat ka, may concern sa kaluluwa mo. Salamat ka, may concern sa buhay mo. Amen, mga kapatid. Amen. Amen, Jade. Amen, Light. Amen, Noy. Amen, Jade. Hallelujah.
Kailangan natin magkaisa. Para doon sa mga taong paralisado, sa mga taong hindi kaya at wala kakayanan, magpatuloy, maglingkod, sumunod, tumupad sa ating Panginoon. Church, please lang po, may duty tayo na magbigay ng pag-asa. Meron tayong obligasyon, meron tayong tungkulin na ibigay sa kanila ang pag-asa. At sabihin sa kanila, kapatid, meron pang Diyos at merong Diyos na hindi ka nakakalimutan. Amen? Dapat po nating pakatandaan, mga kapatid, na may mga tao at may mga bagay man na pwedeng pumigil sa atin sa pagkonekta sa ating Diyos. Pero huwag kang titigil. Huwag kang hihinto. Huwag kang susuko. Ang lahat ng yan ay gawa lang ng kaaway, mga kapatid. Kailangan mong magpatuloy. Kailangan nating magkaisa, mga kapatid. Kailangan nating maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen? Kailangan nating maglingkod sa ating Panginoon. Kailangan nating magkaisa, magkapit-bisig. Why? Sapagkat malakas ang pwersa ng demonyo at kinakailangan po ang pagkakaisa ng Kristiyano. At walang matatalong Kristiyano kung walang magkakaisang Kristiyano. Hindi takot si Satanas sa napakalaki at napakagandang building. Takot siya sa nagkakaisang Kristiyano. Takot siya sa naglilingkod, nag-aalab, nag-aapoy ng Kristiyano. At kapag pinagsama-sama ito, mas komplikado para sa kanila, mas delikado para sa kanila. So ikaw at ako ay may magagawa para magkaisa tayo. Ikaw at ako ay may magagawa para umunlad tayo. Ikaw at ako ay may magagawa para yung paralisado mahilot muli. At maibalik sa paglilingkod sa Panginoon. At dalhin sa harapan ng ating Panginoon. Search, do not stop. Amen? Amen, mga kapatid. Hallelujah. Church, nais ko pong sabihin ang bagay na ito. Huwag tayong pipili lang ng kapatirang tutulungan. Amen? Huwag tayong pipili ng tao at kapatirang tutulungan, mga kapatid. Kung kailangan nila ng tulong, tulungan natin, mga kapatid. Kung ano man ang meron po tayo, mga kapatid, tulungan po natin sila. Sapagkat ano na lang ang maiging buhay nila kung di natin sila tutulungan. Amen? Pastor, para sa ano sila, pastor, ayaw nilang makinig. Pastor, hindi sila marunong sumunod sa sinasabi ko sa session ko. Paralisado nga ni. Wala ang kakayanan. Pero ganun pa man, tulungan pa rin natin, mga kapatid, at madala pa rin natin sa harapan po ng ating Panginoong Jesus. Amen ba na ang FCJC Dagmay, mga kapatid, ay maging makaisa ng Panginoon sa bagay po na yan, mga kapatid. Maging maasahan ng Diyos ang search sa ito, mga kapatid. Hindi lamang mag-aapi ng kaluluwang naligaw, kundi ng mga kaluluwang, mga kapatid, na wala ng bitaw. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ng kilalang kanta, mga kapatid, iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Amen? Kung may tampuhan man o di kaya'y may alitan, tapusin na, libutin na, tayo magkaisa. Lagi ko sinasabi sa church, hindi po tayo magkakalaban dito, mga kapatid. Even ako na pastor nyo at leader ng church na ito, mga kapatid, kapag itinamak po kayo, kapag ikinorek po kayo, mga kapatid, hindi po nyo ako kalaban. Purihin ang Panginoon sa pag-appreciate ng ating kapatid kanina. Sa Diyos ang papuri, mga kapatid. Nakakatuwang isipin, kahit ganun ka na mangaral, may kapatiran pa rin nag-appreciate sa'yo. Hindi ko inaangkin ng kalulatian, sa Diyos lamang ang bagay po na yan at Diyos ang maitaas maluwalhati. Pero bilang tao, mga kapatid, ang sarap din naman sa pakiramdam na hindi ka minamasama bagkus ikaw ay ina-appreciate pa. Na ikaw ay ginagamit lamang ng Panginoon para ikaw at ang iba ay maipuwi. Amen. Pero ganun pa man, especially leaders, maging kasanayan na natin na hindi lahat ng tao magte-thank you sa inyo. Kahit maganda ginawa mo, hindi lahat magte-thank you sa'yo. Mamasamain pa kayo minsan. Amen? Dapat di ganyan yung ginawa niya. Dapat di ganyan yung sinabi niya. Hindi mo siya si pastor para magsalita ng gano'n. Who cares? Mga kapatid. Amen?
Hello po. Buhay pa ba tayo? I know, duguan na kayo mga kapatid. But I know that you're still alive and kicking. Amen? Alam ko parang manok pa, ginilitan na pero pumapalag pa. Buhay pa pero nangingisay pa. Amen? Amen mga kapatid. Actually, nasa kalagitnaan pa lang po tayo. Hallelujah. FYI lang. Kalagitnaan pa lang tayo mga kapatid. Praise God. Nakaraan, napapansin ko parang di tayo nakakaabot ng alauna. Abutin natin ang alauna. Mga kapatid. Amen? Hallelujah. Bahala ka kung magsaing ka na sa bahay mo, umuwi ka, konsensya mo yan. Praise God. Minsan lang tayo maglingkod sa Panginoon, minsan lang tayo magsama-sama mga kapatid. Hallelujah. May merienda naman pagkatapos mga kapatid. And practice na rin yan kasi pag nag-ayuno tayo ng dalawang na tatlong araw mga kapatid, wala talaga magagawa. Mga kapatid, kahit gutom ka na, hindi ka pwedeng umalis sa church. Kahit gutom ka, hindi ka pwedeng uminom ng maraming tubig, maligo ka. Maligo ka. Ang dami tubig dyan. Salamat sa Panginoon, may tubig tayo. Wala lang dahilan para hindi mag-ayuno. Binigyan kayo ng tubig. Binigyan kayo ng church na malapit. Binigyan kayo ng leader at pastor na aalalay din sa inyo. May dahilan pa ba? Magpaalam ka na. Amen. And mamaya pag-uusapan niya natin yan mamaya mga kapatid para ma-set yung schedule sapagkat lahat nga meron, siyempre, may mga trabaho mga kapatid. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Diyan pa ba kayo lahat mga kapatid? Sino kayo? Ayaw. Buti na kayo nakaupo, ako nakatayo. Di hamak na mas nakakapagod naman ating ginagawa kaysa nakaupo. Diyan, pwede kang sumanda sa upuan mo, pwede kang maiga. Konti. Kunwari ganyan ka, pero yung pala tulog ka wala. Professional sleeper po yan, yung mga ganyan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hello? May mga pagsubok tayong pinagdadaanan sa buhay dahil naninindigan tayo sa tama. Amen, no? May mga taong nagagalit, may mga taong nangbabas, may mga taong nagsusungit sa atin, may mga taong hindi tayo pinapansin dahil daladala natin ang katotohanan. Basta nang bautismo sa pangalan ng Jesucristo, titulo ang sinabi. Bakit kayo nagbabautismo sa pangalan ng Jesucristo? Gayong titulo ang sinabi. Bakit kayo naniniwala sa isang Diyos? Itatlo nga silang nagkakaisa. So, maraming taong mamasamain ka, maraming taong magagalit sa iyo. Maraming taong magagalit sa iyo. Bakit? Imbes na yung post mo, verse, daing na. Hindi rin sila matutuwa. Bakit? Ay, grabe itong kasala na to. Desperado na kumita. Dati verse pang daing na. Kaya naman tayo nahabag din siyempre, shared post natin. And mga kapatid, okay lang ba makiusap lang ako saglit mga kapatid? Totoo ba kayo nakikiisa? Hindi nga, totoo kayo nakikiisa? Hindi sa daing ha? Totoo ba kayo nakikiisa? Ba't page ni Brother Ray na pang-Dagmay Church hindi nyo page ni share post? Pero pag sa iba, grabe yung shared post yun, grabe yung ano natin, grabe yung like natin, grabe yung comment natin, di ba? Well, kung talaga tunay ka nakikiisa, makikita yan sa ginagawa mo sa iglesia. Amen. Support nyo yung daing ni Mr. Marley, mga kapatid. Dahil naninindigan ka sa katotohanan, dahil naninindigan ka sa doktrina, sa tamang pananampalataya, mga kapatid, ang payo ni Apostol Pablo, 2 Timothy chapter 3, verse 14. Ngunit ikaw, sabi mo sa akin, ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong naniniwalaan. Sapagkat kilala mo ang nagturo sa iyo. Hindi si Pastor Jael nagturo sa iyo, ang Diyos. Tayo lang ang speaker, tayo lang yung naging microphone. Pero ang Diyos ang nagturo sa iyo, Sister Marley, para matutunan mo ang doktrina ng ating Panginoon. Ang Diyos ang nagturo sa iyo ng kabanalan. Ang Diyos ang nagturo sa iyo ng pananamit na maayos. Ang Diyos ang nagturo sa iyo na ikaw ay sumamba. Ikaw ay magpuwi na buhay sa ating Panginoon. Siya ang nagturo at ang mga itinunay ng Panginoon. Sabi ng Biblia, ipagpatuloy. Amen? Magpatuloy tayo mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. Meron mang ibang hindi nagpapatuloy pagkos pasuroy-suroy. Sige lang. Amen? Sige lang.
Amen ay Maribel. Meron mang pasuri-suroy. Tuloy. Amen. Hallelujah. Ayun mga kapatid. Pag ang sanggol, baby pa, tulungan natin maglakad. Amen. Alalayan natin maglakad. Pero pag matanda na mga kapatid, sinyasan mo na lang, dito, tukutan. Amen. Bakit? Pinaunanahan mo na sa tayo. Ubos na ang pangaral. Kung ayaw, huwag pilitin. Dahil may Diyos na kung ikaw ay mananalangin, na kung ikaw ay tatawag sa Kanya, may Diyos na pwede siyang ibalik muli. May Diyos na pwedeng mangusap sa Kanya. May Diyos na pwede. May mga kapatiran tayo, may mga kapatiran, at may mga kamag-anak po sila hindi naglilingkod at hindi na naglilingkod sa Panginoon. Pero mga kapatid, wag po kayong tumigil sa pananalangin sa ating Panginoon. Wag po kayong titigil na tumawag sa ating Panginoon. Hindi mo man kaya-kaya ng Diyos. Mahirap ang para sa iyo, pero hindi mahirap sa Diyos. Ubos na yung pasensya mo, pero hindi pa ubos ang paraan ng Diyos para sa kanya. I believe yung ganong simple statement, magsisimba na ako. Gusto niya, pero may pumipili lang sa kanya. Amen. Kaya wag hihintong manalangin sa ating Panginoon, mga kapatid. Wag hihintong tumawag sa ating Panginoon. Kahit yamang alam mo kung sino nagturo sa iyo, yamang alam mo sino nagpaunawa sa iyo, mga kapatid, magtiwala. Dumadaan ka man sa pagsubok, sa problema dahil naninindigan ka. Dumarating yung mga unos, dumarating yung mga bagyo, pero huwag mong iisipin na iniwan ka na ng Diyos. Hindi, mga kapatid. Hindi ka kailanman iniwan ng Panginoon. Alam niyo, sa gitna ng bagyo at unos, sino nang iiwan? Tayo. Hindi Diyos ang nang iiwan, tayo. Sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng problema, sa gitna ng kawalan, kapag naramdaman mong malayo na ang Panginoon, hindi talaga siyang lumayo, ikaw ang lumayo. Kasi una, bakit mo na-feel? Dapat hindi mo mapipil yun. Dapat ang mapipil mo, malapit lang talaga ang panos. Yet na-feel mo parang ang layo ng Diyos, definitely ikaw talaga ang may problema. At ikaw na yung merong distansya. Pag pumunta kayo galing dito, papunta doon kila Jamil, sasabihin niyo talagang alayo ko sa church. Pero yung church pa yung lumayo? Hindi. Tayo yung malayo. Tayo yung humahakbang, tayo yung lumalapit, tayo yung umuurong, sumusulong. Sabi mo sa katanungan, tayo minsan. Tayo po minsan ang nagiging malayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Tayo po. Yes, may mga financial storm sa buhay. May mga krisis. Hindi lang langis, kundi sa wallet. May mga krisis sa health. Nagkakasakit ang pamilya, nagkakasakit ang sambahayan. May krisis sa emotional. Parang na-depress tayo, parang nasa-stress tayo, mga kapatid. But do not stop. Do not stop. Huwag tayong tumigil. G, huwag kang tumigil. Amen. Ako nakikiusap sa iyo bilang iyong pastor. Huwag kang tumigil. You have a potential. Huwag kang tumigil. May magagawa ka pa sa iyong pamilya. Do not stop. Amen. No matter what, whatever it takes, huwag kang tumawag, huwag kang sumuko. Halay, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Alisin na natin, mga kapatid, ang alinlangan. Alisin natin ang pagdududa, mga kapatid. Alisin natin yung kawalan ng pag-asa. Lalo tayong lumapit sa Diyos at hingin yung kanyang Espiritu Santo. Bakit? Kasi sabi mismo ng Biblia na lagi natin sinasabi, 3:17 ang ikalawang purito. Kung nasa ng Espiritu ng Diyos, doon may kaliyakan. Doon may kagalakan, doon may kapayapaan, doon may pagtatagumpay sa presensya ng ating Panginoon. Gusto mong ayaw mong tumigil, lalo kang lumapit sa presensya ng Diyos. Why? Kasi kapag na ikaw ay malapit sa presensya ng Panginoon, ramdam mo hindi ka mag-isa. Ramdam mo ang pagsama ng Diyos. Ramdam mo ang pagkilos ng Panginoon. Ramdam mo ang pangungusap sa iyo ng Panginoon. Ramdam mo ang pagpapalakas sa iyo ng Diyos, mga kapatid.
At nandyan ang Panginoon, mga kapatid. Nandyan ang presensya ng Diyos na ikaw ay kayang palakasin at pagalingin. Kaya kang bigyan ng kagalingan sa iyong sakit, kaya kang bigyan ng kalakasan sa iyong kahinaan, mga kapatid, sapagkat makapangyarihan ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Maaaring iniisip mo na parang walang nangyayari and hopeless ka na, walang progress, walang improvement, mga kapatid. Pero wag kang huminto, wag kang lumayo sa Panginoon, lalo kang lumapit. The more, mga kapatid, isa sa natutunan ko sa aking mentor, the more na mahirap magbasa ng Bible, mas magbasa ka. The more mahirap manalangin, mas manalangin ka. Why? Kasi habang tumatagal, dapat nasanay kang hindi na nakasalalay ang paglilingkod mo sa emotion. Ay, nagbasa ko ng Bible, hindi ko naramdaman, nag-speak in tongue ako. Huwag kang tumigil, magpatuloy ka, just show up. Why? Because emotions can deceive you. Pwede kang dayain ang emosyon mo. Pero kung ginagawa mo, ang buo mong makakaya, mga kapatid, ang iyong tungkulin, obligasyon sa ating Panginoon, naglilingkod ka, nagpapatuloy ka sa iyong gampanin, sa iyong gawain, mga kapatid, wala kang dapat ihinto. At higit sa lahat, kung nagbibinipisyo ka dyan, may resulta ka na kukuha dyan, huwag kang huminto, magpatuloy ka. Taas ang kamay sa mga nagbebenepisyo na nagbabasa ng Biblia. Taas ang kamay sa mga nagbebenepisyo na nananalangin sa Panginoon. Taas ang kamay sa mga tao nagbebenepisyo sa pag-aalino, sa paghayo, sa pagpapahagi ng salita ng ating Panginoon. May benefits! Amen! May benefits! Hallelujah! Maybe storms are inevitable. Hindi pwedeng matakasan. Darating talaga ang mga pagsubok, darating talaga ang mga problema. Pero naalala ko si Peter, kasama yung mga apostol sa Matthew chapter 14, sa gitna ng unos at bagyo, nandun si Jesus. Kaya sabi ng kanta na ating kinakanta, sa gitna ng alon at bagyo, hindi mangangamba ang puso ko. Diyos at Hari ka ng buhay ko, panatag ako dahil sa iyo. May mga storm sa buhay, may mga bagyo, may mga unos, mga kapatid. Invite Jesus. Amen. Because I see Jesus. Hallelujah. Makikita natin si Yesu Cristo. Makikita natin yung kanyang kapangyarihan. Makikita natin yung kanyang kabanalan. Makikita natin yung kanyang kaluwalhatian na kayang gawin sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Amen. Sa presensya ng Diyos, may kapatagan. Sa presensya ng Diyos, may kalakasan. Sa presensya ng Diyos, may kaayuhan, sabi nga ng Bisaya. May katagumpayan sa ating Panginoon. Balikan natin yung story. Yung 4 wise men na tumulong doon sa paralisado. Naniniwala ko kung bakit sila desperado. Kasi alam nila si Jesus ay bakit ka pupunta sa isang lugar na hindi mo alam o hindi mo kilala yung taga doon? Bakit ka lalapit sa isang taong hindi mo subok ang kakayanan? Tama? Simpleng lohika lang. Naniniwala tayo, lumapit yung 4 to the point na binutas yung bubong, mga kapatid. Dahil alam nila nandun si Jesus. At hindi lang nila alam na nandun si Jesus, mga kapatid. Alam nila kung ano yung kayang gawin ni Jesus. Amen. Amen. Ulitin ko Hindi lang nila alam na nandun si Jesus. Alam din nila kung ano yung kayang gawin ni Jesus. Alam nilang kayang magpagaling ni Jesus. Alam nilang kayang bumukin ng patay ni Jesus. Alam nilang kayang magbigay ng pandinig, magbigay ng paningin, magbigay ng panlakad ang ating Panginoong Jesus. Kaya sila desperadong dalhin yung paralisado sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kilala nila ang Panginoon. Ay, sis, kung kilala mo talaga ang Diyos, walang imposible, walang mahirap, walang bibigay sa iyo. Why? Alam mo kung sino yung pinadeliveran mo. Alam mo kung sino yung Diyos na sinasamba ko. Alam ko.
Alam ko, nagpapagaling si Jesus, hindi ako dapat maging hopeless. Alam ko, nagpapalaya si Jesus, hindi ako dapat ma-discourage. Alam ko, nagpapalaya si Jesus, nagpapagaling si Jesus, hindi ako dapat mawala ng pag-asa at mawala ng kumpiyansa. Amen. Grabe, what a faith. Ang pinakita ng 4 wise men ito. Grabe ang pananampalataya ipinakita nila mga kapatid sa ating Panginoon. Na talagang handa silang gawin ang lahat. Mahilamig lang yung paralisado. Amen. Hardship may not stop me because the guidance of the Lord strengthens me and empowers me. Ang kahirapan, ika nga, tunay, hindi pwedeng humadlang sa atin. Ang problema, hindi pwedeng humadlang sa atin. Ang pagsubok, hindi pwedeng humadlang sa atin. Mga kapatid sa Panginoon, bilang inyong pastor, kung sumuko lang tayo dahil sa mga pinagdaan natin back then, first year pa lang, kung ako mismo nagsabi siya sumuko sa atin, wala tayong gawain sa ngayon dito, mga kapatid. Sa totoo lang. Kung ako na bilang pastor ang manguna sa inyo, wala nang pag-asa. Tumigil na tayo sa Panginoon. I believe wala nang gawain dito. Ito, bayad na natin. Baka dito nagkakorte si Pres. Nilagyan na ng division yung kabila, kulungan ng baboy. Tapos pasok ako, bakit yung ginawang pugal na magdalakaw? Ang bahay ng Diyos. Nagalit ako. Drama lang yun. So, ganun yung senaryo kung ako mismo bilang pastor ang nagsabi sa inyo, mga kapatid, paumanhin po, nagkamali pala tayo ng pinaglingkuran Diyos. Akala ko mabuti siya, akala ko siya ay mapagbiyayang Diyos lamang. Yung pala puro ng pagsubok. Pero hey. Mga kapatid, alam ko na yun, umpisa pa lang. Mula sa puno naglingkod ako sa Panginoon, nagkaroon ng sapat na isip, alam ko na agad. May pagsubok talaga sa naglilingkod sa Panginoon. May problema talaga kapag naglingkod ka sa Panginoon. Actually, kahit hindi ka magpatuloy, may problema. Kahit hindi ka magpalago sa pananampalataya, may problema, magkakaproblema ka, kaya magpalago ka na lang. Magpatuloy ka na lang, magpagamit ka na lang sa Panginoon. Kahit hindi ka magpagamit sa gawain ng Panginoon, magkakaproblema ka. Totoo lang. Kahit paupo-upo ka lang dyan, magkakaproblema ka. May problema yung katabi mo. Amen? Amen? Tama? Partida, hindi visible yung kanyang ministry. Partida, hindi siya musician, hindi siya nagpipreach, hindi siya leader sa evangelism. Wala. Ganda lang ang bag. Hindi pa nga maganda. Ganda-gandahan lang. Wala siyang gampanin. Dumadaan siya sa pasanin. Amen? So, kung iisipin mo mabuti, siya na walang gampanin, pero may mabigat na pasanin. At ako na may gampanin, meron din pasanin. Dito na lang ako sa naglilingkod sa Diyos. Dito na lang ako sa ginagamit ng Panginoon. Kasi pareho din naman pala meron. Kahit iba kayo ng ministeryo. At iba kayo ng estado ng pananampalataya. Amen? Piliin na lang natin ang ating Panginoon Jesus. At piliin na lang natin maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Piliin na lang natin sumunod sa ating Panginoon Jesus. Piliin na lang natin maglingkod sa ating Panginoon. Come on. Piliin na lang natin maglingkod sa ating Panginoon Jesus. I am not stopping here. We are not stopping here, Pastor. We are not stopping here, Lord. Hindi ako titigil dito. Hindi ako ihinto dito. May sakit ako, pero hindi ako ihinto dito. Broken family ako, pero hindi ako ihinto dito. Magkaaway kami ng aking pamilya, pero hindi ako ititigil dito. Magkaiba kami ng paniniwala, pero hindi ako titigil dito. Magkaiba kami ng Diyos na sinasamba, pero hindi kami titigil dito. Magkaiba kami ng Diyos na pinahalagahan. Hindi ako titigil dito. Dahil tama ang tinanggap ko, tama ang pinatilipan ko, tama ang tinanggap ko, at tama ang nangyari sa buhay ko. Mga kapatid sa Panginoon, pwede ba tayo tumayo? Tayo naman. May na kayo mga.
Huwag kayong mag-alala. Matapos tayo. Sabi na ito, Pastor, nararamdaman ko ng taktiko. Hindi, matapos tayo. Mga kapatid sa Panginoon, gaano ka kadesperadong maglingkod sa Diyos? Handa mo bang paglingkuran ng Panginoon sa iyong buhay at hanggang huliin niya na iyong buhay? Ito bang title na ito? Mga kapatid, di ako nagmamayabang. But as for me and my household, we will serve the Lord. Matagal ko nang sinetal puso o pres. Kahit hanggang kamatayan, hindi ko ipapapat ang Panginoon. Pero hindi ko lang alam sa pinagpapastoran ko dito sa Diyos natin. Baka trabaho lang kaya niyong ipagpalit ang Diyos. Baka kahit pera lang kaya niyong ipagpalit ang Panginoon. Sabi ni Sister Lani sa akin kahapon, ay Sister Aileen, ni May. Pastor, kung sa sinasamba namin, Pastor, binibigyan na ng 5,000 para lang magsimba. Sabi ko, napakadelikado ng ganyang taktik at ganyang sistema. Kasi wala akong nakitang kailan naman lumago sa ilalim ng influensya ng pera. Wala akong nakitang lumalim ng Kristiyano sa ilalim ng influensya ng pera. Lalo na nasadlak ang tao sa dusa. Nahawa lang ang tao sa maling sistema at nadaya lang ang kanyang kaluluwa. Naakala niya ligtas siya pero mapapahamak na siya. Bakit? Ang kanyang sinamba ay pera, hindi ang nagbibigay ng pera, hindi ang Diyos. Kung tatanungin po kayo ng Panginoon, sa mga oras na ito, anak, hanggang kailan at hanggang saan mo ko kayang ipanglaban? Sakit lang, pinanghinaan ka na agad ng loob. Hindi natin minamasama natin na estimate. Pasukin natin ang argumento para maipasok natin yung punto. Amen. Sakit lang, tumitiklop ka na. Sakit lang, sipon lang, tanggaso lang, ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon. Pinagsabihan ka lang, ayaw mo nang maglingkod sa Diyos. Pinagsabihan ka lang, ayaw mo nang sumamba sa Panginoon. Minasama mo na naglilingkod sa Panginoon. Ganun pa lang yun. Pero kung paano lumala itong kalagayan sa ating bansa, sa ating bayan, at usigin ang ating paglilingkod, dumating ang Antikristo, at sabihin, ang lahat ng naglilingkod sa pangalan ni Jesucristo ay patayin. Anong gagawin natin? Nakahanda ba tayo manindigan sa pangalan ng ating Panginoon? That for me to live is Christ, and to die is gain. Nasagan ang akin mabuhay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Naalala ko, sinabi ko sa aking mga magulang, sa biyaya ng Panginoon, buong pagpapakubong sasabihin sa iyo. Kahit hanggang kamatayan, hindi ko sasayangin yung pananampalataya. Ipinagpatuloy at sinimulan ninyo. Sa buhay natin, mga kapatid, ano yung mga apostol that time? Nung sabihin sa kanila ng Panginoon, sa mundong ito, marami kayong pagdaraan ng pag-uusig. Ngunit taksan niyo ang inyong loob. Nadayo ko na sa likod. Alam niyo, hindi lang yung issue ng mawawala sila ng bigas. Hindi lang yung issue na mawawala sila ng mahal sa buhay. Hindi lang yung issue, mga kapatid, na pwede sila mawala ng trabaho. Ang issue doon, mga kapatid, at ang nangyari nga, inusig sila ng imperyo. Pinagbawalan sila ng mangaral at pinagbawalan magkatipon. Kaya natago sila ng tago. Hanggang sa ang 12 ay usigin at patayin sa isang karumal-dumal na pagpatay. Pero yung patotoo nilang si Jesus ay buhay. Siya ay tunay na Diyos. Hindi nila binawi. Madaling sabihin, sorry, nagkamali kami, hindi talaga totoo. Madaling sabihin yun. Kung mababaw yung pananampalataya mo, at kung hindi naman talaga totoo yung sinasaksihan mo, ang daling tumiklop sa paglilingkod na ito, ang daling lumipas sa kabila, ang daling lumipas sa kinagista nating reliyon, kasi komportable doon lang ang matanaw. At hindi lang ilang na disyerto,
kundi may mga pagkakataon ka sa buhay mo na dumadaan ka sa mga ilang beses ka nang nanalangin, ilang beses ka nang umasa, ilang beses ka nang tumawag, ilang beses ka nang sumuko. Dumadaan ka ba sa mga bagay na yan? Do not stop. Walang dapat magpatigil sa iyo, kapatid. Walang dapat, walang tao, walang sitwasyon, walang kalagayan sa buhay ang dapat magpatigil sa iyo, ang dapat magpahinto sa iyo. Sirs, ang pastor mawawala sa mundo, mamamatay sa mundo ang iyong pastor, ang iyong magulang mawawala, ang iyong anak mamamatay. Ano ang iyong paglilingkod? Ano ang iyong pananampalataya? Ano ang paninindigang gagawin mo? Ako mag-isa ka na lang, nasa ka ng kamatayan, nasa gitna ka ng pag-uling, nasa gitna ka ng kawalan. Ipababaw ang kamay mo sa Panginoon o patuloy mong itataas kahit nawala ka. Hallelujah! Itaas natin ang mga kamay sa Panginoon. Sabi natin, Lord, hindi ako titigil dito. Ano man yung pinagdadaanan mo, sabihin mo, hindi ako titigil dito. Sige mga kapatid, naayayahan ko po kayo. Bukas po ang altar. Hallelujah. Bukas ang altar para ikaw ay malakasin ng Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo yung katang tulad ng natin. Chorus lang. Sige lang, iunatin mo yan. Yung kanina. Yung milagre mo yan. Hallelujah. Come on mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Yes, come on, church. Bigyan namin ka sa Panginoon. Nag-uusap ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa mga oras. Nag-uusap Diyos sa kalakasan sa mga oras. Huwag mo yung pagkakataon. Huwag mo sayangin yung panahon, kapatid. Hallelujah. Come on, sige. Yes. Umasa ka pa rin sa Panginoon. Magtiwala ka pa rin sa Panginoon. Kaya ka palakasin ng Diyos. Lumapit ka sa Panginoon. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Lord, hindi ako titigil dito. Hindi ako susuko dahil dito.